Magandang gabi. I-share na naman natin itong galit ni Tatay Digong about sa MTRCB. Itong MTRCB ay nakikinig sa mga pulpol na congressman na isuspindi ang SMNI. Wala pa nga silang mga rason kung ano ang violation na nagawa ng SMNI, agad-agad na pinag-suspende ng 30 days. Tingnan nyo. Talagang balak at plano na yan ng Tambaluslos at ni Lisa Smugs, according kay Maharlika, na talagang pipilayan nila ang mga Duterte. Kasi andyan kasi ang platform ni Tatay Digong sa SMNI, yung gikan sa masa na para sa masa, ayaw kasi nila na marinig ng taong bayan ang mga katotohanang isa sa walat ni PRRD. Kaya ganito, talagang gusto nilang pipilayan ang mga Duterte. Tapos itong mga tambaluslos na mga congressman, dumidila ng puwet ni Romualdez, parang mga power tripper. Agad-agad pinapasuspindi ang SMNI na wala namang rason, wala naman silang nakikita kung ano ang violation. Kaya sabi ni Tatay Digong, nagalit na si Tatay Digong, na talagang illegal ang paggawa ng suspindi sa SMNI. Talagang sinusurpress ang freedom of expression ng mga tao. Pakinggan nyo ang sinasabi ni PRRD dito. Paglabag sa constitutional rights. Ito ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte hinggil sa pagsuspende sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI. One, that would be a gross violation of my constitutional right to free expression. And second, of course, is the outfit which I am using as a platform, violation of press freedom. Magdadalawa yan. Kasi using a medium there, which is a SMNI. So, yun ang akin. Those constitutional rights are sacred. Talagang mabigat yan sa ating konstitusyon. Ani dating Pangulong Duterte, para sa kanya ay sagrado ang konstitusyon, kaya naman mabigat na paglabag ang isinagawang hakbang ng MTRCB. In my view, the suppression to express your right to exercise this freedom, it cannot be the subject of a preliminary or a permanent status. Hindi nga pwede yan. The right to free expression is absolute. To me, that is how I understand it. Dagdag ni FPRRD, malinaw na censorship ang nangyari. A temporary preventive suspension is by itself already a censorship. Hindi ka nakasalita. You're censored. So, to me, to that extent, or to the full time that you are not allowed to talk, it is a derogation of your right, of your constitutional right to free speech and free expression. Matatandaang sinuspinde ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang dalawang programa ng SMNI na Gikan sa Masa para sa Masa at Laban Kasama ang Bayan. Nagsimula ang suspensyon noong Disyembre 18. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Crystal Austria, Okay. Yan. So yan ang sinasabi ni PRRD. Talagang may secret martial law na talaga itong Pilipinas. Dahil sinusurpress na nila. Parang gusto nilang takutin ang taong bayan na hindi na tayo makapagsalita. Kasi ang gusto nila, sila lang ang makagagawa ng at mapakinggan sa mga kasinungalingan nila. Ganito kawalang hiya ang gobyernong ito. Di ba nakakagigil?
Mga taong bayan, hindi nyo ba talaga napapansin na ngayon kung anong nangyayari sa bansa natin? Kung ano ang ginagawa ng mga congressman? At according sa naririnig ko kay Maharlika, ang lahat ng ito ay may basbas kay Kuting daw. Ang leader ng mga kagagawa ng ito, ang nag-uutos ay talaga daw si Lisa Smugs, na talagang gusto nilang pipilayan ang mga Duterte, sisirain nila sa pandinig ng taong bayan. Ang akala nila, mananalo sila kung sisirain nila ang mga Duterte. Hindi nyo kaya. Lisa Smugs, Tambaluslos, hindi nyo kaya ang pilayan ang mga supporter ng mga Duterte. Dahil kami, alam namin na si PRRD lang, only President Duterte lang talaga ang nakagawa ng mabuti sa bansa. At siya ang may standard na ginagawa sa Pilipinas. Hindi katulad ninyo, ang nakaraan noon, mga nakaraang presidente at ngayon kay Kuting na puro mga kawalang hiyaan, halatang binababoy ang Pilipinas, korupsyon left and right. Ganyan ang mga walang silbing mga politiko ngayon. Kaya ikaw, Kuting, mag-resign ka na. Talagang wala kang silbi, inutil ka, talagang kupal ka.